Ang Pilipinas, isa sa mga bansang napapaloob sa tinatawag na Coral Triangle, ang pinakamayamang parte ng karagatan sa buong mundo. Itinatayang ang Pilipinas ay may estimated na 1.1 billion US dollars in economic values sa kanyang karagatan. Subalit, ang lahat ng ito ay nasa peligro. Dahil sa pagdidinamita at iba pang mapanirang paraan ng pangingisda. Alam niyo ba, ang pagpapasabog ng isang dinamita ay pumapatay sa mga yamang dagat sa loob ng 15 hanggang 20 metro sa pamamagitan ng kanyang shockwave na may bilis na 4,940 piye kada segundo na siyang nagiging sanhi ng pagsabog ng mga bituka at iba pang lamang loob ng isda. Sa radius na 200 by 200 by 200 meters ng isang dinamita, itinatayang ito ay nakamamatay sa mga itlog, semilya at mga isda sa kabuuang sukat na 8 million cubic meters. Sa huling pag-aaral na isinagawa ng BFAR sa Sardinas, nakita na sa loob ng 100 cubic meters ng tubig, ito ay naglalaman ng 3,000 piraso ng mga itlog, semilya at mga isda. Kung susumahin, ang isang pagpapaputok ng dinamita ay nakamamatay sa mahigit kumulang 24 na milyong itlog, mga larvae at mga juvenile na sardinas. Kung ang mga ito ay pababayaang lumaki sa survival ratio na lamang ng 0.1% o 20,000 isda, ito ay makapagbibigay ng 24,000 kita sana sa sukat ng 5 piraso kada kilo. Kung susumahin sa average na 10,000 pagpapaputok araw-araw, itinatayang nasa 240 million pesos ang nasasayang na mga itlog, similya at mga isda sa sardinas pa lamang. Ang ginawa po natin ngayon ay tinatawag po natin public exposition o pagpapakita kung paano po nagpapaputok ng dinamita at paano po ito nakaka-epekto sa ating mga yaman dagat in a controlled situation. Ginawa po natin ito dito sa ating istasyon sa Bohol, sa isa pong fish pond na 2 hektarya, kung saan po ilang uri ng isda ang ating ginamit bilang sa ating pagsubok o eksperimentasyon. Ano po? So, hindi po lahat, alam po naman natin ang dagat, napakarami po ng uri ng isda dyan, pero ito pong ating ginawa ay nagpapakita lamang ng malapit na epekto ng paggamit ng paputok sa mga ibang uri pa po ng isda sa ating bansa. Dito po sa ating pong ginawang pagpapaputok ng dinamita, nakita po natin kung gaano kalayo ang apektadong ng pagsira. Kagaya po ng nakita po natin na halos lahat po ng tinatawag po nating fry at saka po yung larvae ay namamatay. Lalo na po yung larvae at sila po yung hindi natin nakikita. Ito po yung gusto natin mangyari na maipakita po sa ating mga kababayan na nakikita po natin na namamatay ang isda pero hindi po natin nakikita yung milyon-milyon na namamatay po ng mga larvae na siya rin po naging isda. Well, I think the results still need to come in, but you can see immediately that some of the fish are stunned. And as the director mentioned, it depends on the degree and the distance. But we are concerned about the long term. It's not just the short term impact, immediately what you catch, but the long term. People are having a real impact on their incomes over the long term. And I think that that's the real negative impact of dynamite fishing. Well, based on what I saw, the result varies in degree. What is really stunning is the fact that it confirms some of the fear that we have, that even if we are not able to kill them immediately, they die anyway, but later on. And that makes it more problematic because they are just wasted. So no one is able to get them afterwards. No? So we will see, because my concern really is not what you see,
with your naked eye, but what you don't see with your naked eye. So I'd like to see the result on the larvae and the fry. Oh, there's tremendous short and long-term impacts on the environment that people don't realize. You know, they get a few fish for today, but it affects the ability of fish to reproduce. It affects the reefs. That affects your tourism. It affects your all the way up the value chain. So it has incredible negative environmental and economic impacts. So, ang susunod po nating step dito ay ito pong initial result ay ating ipapakita sa mga scientists, sa mga kaibigan po natin na nag-aaral, nagsasaliksik upang together, we can now create a situation to really understand na kung halimbawa nasa totoong dagat ka na po, gaano po karami ang nasisira doon in a single explosion. And hopefully, this information will generate enough concern doon po sa mga stakeholders natin, sa mga mangingisda, sa mga local government officials, sa mga namumuno sa bayan, na makikita po nila kung gaano kasama ang epekto ng paggamit ng paputok at pagsira po ng ating dagat. So, kailangan pong i-equate natin yun pong epekto doon po sa halaga ng nawawala. At lumalabas nga po na kung tuloy-tuloy po ito, mawawalan po tayo ng halagang 240,000 pesos bawat isang paputok. So pag kinumpute po natin yung lahat po ng nawawala na sisira sa atin, umaabot po ng ganon. So, and kung ito po ay malalagay, matitimo po sa isip ng ating mga kababayan, siguro po mas magdadahan-dahan sila. Nasa halaga po na nagpaputok po sila, akala po nila, kumita lang po sila ng 1,000, pero hindi po nila alam, mas malaki po yung nawala para sa lahat. Tatlo ho yung approach natin dito. Itong isa, itong ginawa natin ngayon, is related to what we call education. We have to educate our people. We have to educate our leaders. 70% of our problem will be solved if they are properly educated and informed. Now, the next thing that we will do is we will conduct more visibility patrols. Kaya nga po, sa Lunes, kausap ko po ang PNP at hihiling po ako ng tulong sa kanila para magsama po kami to conduct visibility patrols. So, ibig sabihin po niyan, ang paniwala po namin, looking at the theory on law enforcement, the remaining 20% can be solved through simply visibility. So by combining education and visibility, you're able to resolve or solve 90% of our problem. Now, yung po natitira po na 10%, yung sinasabi po nating 10% na hindi po kayang pigilan ng edukasyon at visibility, doon naman po tayo magpo-focus, huhulihin po natin sila sa tabi. Hindi na po sa gitna, mahaba po ang habulan doon, mahirap po, pero doon po tayo magpo-focus sa tabi. Then we will, for those people, if they will not stop, then we will enforce the full force of the law against them. Ang gobyerno po naman, hindi po tama na kamay na bakal eh. O ba? Kasi ang mga tao pong ito, tao rin po natin ito. Kaya nga po, ang binibigyan lang po natin ng ganitong pagtuon, yung po talagang hindi magbabago. Pero as to the rest, bukas po ang pamahalaan natin doon po sa mga gustong magbago. At meron po tayong programa na gagamitin po natin, yung pagtatanim ng seaweeds, pag-aalaga po ng bakawan, pag-aqua silviculture, pangingisda. Marami po tayong programa na pwedeng ipagkaloob po naman doon sa ating mga kababayan na titigil. Doon po sa ating mga kababayan at siyempre po sa ating mga kasamang naglilingkuran sa pamahalaan, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay kasama po ang Department of Environment, ang Department of Agriculture at ang DILG ay maglulunsad ng isang malawakang kampanya laban sa pagdidinamita o pagpaputok. Kasama po natin ito po sa pangunguna po ng ating Pangulo, ilulunsad po natin ito at pag ito po ay ating nailunsad na at ating pong ituloy-tuloy na gagawin, ito po ay magiging maigting na mapagpatupad ng batas. So kami pinakikiusap dun sa iba na hindi pa po gustong tumigil na po kayo sapagkat baka po maabutan kayo ng full force of the law. And for those people who would like to cooperate with us, hinihiling po naman namin ang suporta ng ating mga kababayan upang kayo po maging kabahagi sa napaka-importanting paglulunsad na ito.